The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good day to our listeners! Welcome na naman sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako naman po ang inyong host, si John Kevin Samson, at syempre kasama po natin muli ang aking co-host na si Sir Jamaico Ignacio. Sir, hello! Hello, Kong! Mapagpalayang araw po sa lahat ng ating listeners. Mukhang exciting itong episode natin for today. Mukhang marami tayong matutunan at very contemporaneous. Ibig sabihin, marami tayong mga recent news na mapag-uusapan mamaya-maya. Talaga naman, especially even last week, no, ang ating episode nga tungkol dun sa Palawan plebiscite. Now, medyo late yon, but still it happened within the year, within the past 2 months. So, I guess you could still consider that Karen. Actually, ito nga yung pinaka-namimiss ko minsan sa atin sa faculty room. Ngayon, sa face-to-face teaching, bihira tayo makapagkwentuhan on our own. Ang isa ko pang namimiss sa ating faculty room, yung minsan pag may mga nagdadala ng pagkain, tapos may mga bumibili ng pagkain, nakatambak lang sa Jollibee. Oo, 'di ba? Mga pandesal. Nakatambak lang siya sa isang lugar, and then kahit sino pwedeng kumuha, and kahit sino pwedeng magbigay, no? Kaya nakakatuwa. And in fact, recently may ganyan ding nangyari, no? Kaya natuwa ako, medyo nakarelate ako nung nagsimula yung mga community pantries na nag-uusbungan sa ating bansa, kasi it's very very familiar. Nagagawa na natin yan in our own. In fact, nito lamang nakaraang linggo sa Maginhawa Street sa Quezon City, umusbong ang isang community pantry na naglalayon na tumulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya at humikayat sa mga tao na magpaabot din ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Sa pangunguna ni Ana Patricia Non, ang nagtayo ng community pantry sa Maginhawa Street, maraming mga tao at mga lugar sa Kalakhang, Maynila, sa mga karatik na bayan at pati na rin sa ibang bansa, particularly sa Timor-Leste, ang nagsimula ng sarili nilang community pantry. Sa kabila ng iilang mga taga-usig, nananatili ang mga tao sa pagsuporta sa gawaing ito. Naging inspirasyon ng iilan pang mga gawain, naging inspirasyon pa ng iilang mga tao na gumawa ng sarili nilang community pantry. Ngunit hanggang kailan kayang makapagbigay ng tulong ng mga munting pagsisikap na ito? Ano ang implikasyon at maaaring idulot nito sa ating komunidad at lipunan? Saan hahantong ang mga umaasa sa tulong na ibinibigay nito kapag ito ay nawala na? Upang lalo pa nating mapag-usapan ang paksa na ito, inimbitahan po namin ang isang kaibigan ngayong araw. Ang ating bisita ay nakapagtapos sa University of the Philippines, Diliman, na may bachelor's degree sa anthropology. Siya ay nagturo ng araling panlipunan sa Ateneo Junior High School at kasalukuyang isang research student sa University of Tokyo, kung saan siya itutuloy sa graduate program ng University on Global Society sa taong ito. Mga kaibigan, please welcome Mr. Nico Ralyonza. Sir, hello, good evening. Hello, isang mapagpalayang gabi sa inyong lahat. Ginoong Samson, Ginoong Ignacio, maraming salamat sa pag-imbita dito sa podcast at sa lahat po ng miyembro, sa lahat ng kasapi ng
Philippine High School movement, history in the Philippine High School movement, ay maraming salamat at padayon sa patuloy ninyong ginagawa. Maraming salamat din po Sir Nico sa pagpapaunlak. Lingid sa kaalaman ng ating mga, well, nabanggit ko nga sa introduction, sa kasalukuyan actually si Sir Nico ay nasa Japan. Kaya maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ang ating oras ay hindi nagmamatch actually, pero salamat pa rin at pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. So, very oras lang naman. Sa bagay, isang oras. Diba? Pero salamat pa rin sa iyong pagtanggap sa ating imbitasyon. Ngayon, alam mo, anthropology, no, isang very exciting na course, and I'm sure na very related on social sciences ang iyong degree, ang iyong expertise. Kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ka namin naimbitahan. Very contemporary ito eh. Una, gusto kong malaman, may mga ganito na bang versions sa ating kasaysayan, sa ating lipunan. Pero siguro yung mas yung mas simple muna. So paano ba nakatutulong yung konsepto ng isang community pantry para maintindihan natin ang kultura ng mga tao at ng lipunan na gumagamit ng mga ganito? Well, siguro maganda na himayin itong pangyayari, itong phenomenon. Ika nga, naging movement from phenomenon, naging movement na itong mga community pantry. Na bagkus medyo, sabihin natin, hindi naman, paano to sabihin? Hindi naman sa Pilipinas lang, okay, may community pantry. Hindi naman natin solo yung ownership sa idea na yon. Pero sa mga naging pag-aaral ko, sa mga naging pagsasaliksik at pagtatrabaho ko sa mga iba't ibang grupo sa Pilipinas, lalo na ang mga indigenous groups natin. Okay, masasabi natin na yung pinaka-puso, the systems, the values, the structures that do operate within a community pantry, as was kung paano finorward o paano in-envision ni Patricia noon. Feeling ko nga hindi niya na nakita na magiging ganito siya kalaki. Oo nga di ba? Pero the core of it is actually very much present in, alam mo yun, nasa pagkakakilanlan, nasa pagkakaayos ito ng mga Pilipino all around the nation. And ako nga, kung gusto niyo ng hot take dito, hindi ko siya i-equate sa bayanihan. Parang bayanihan can be the starting point, pero bayanihan cannot, I believe, actually, encompass itong community pantry. Kasi ika nga ni Patricia noon, nung na-interview siya, looking at the articles, her statements, her interviews, hindi to charity. Hindi donation drive ang community pantry. It's mutual aid. It's communities nagtutulungan ang komunidad para mabuhay o para magpatuloy o para mairaos nila ang isa't isa. And that concept is actually, it's very present in the tradition, the culture, both historically and at present, not just of indigenous communities, but of communities in the rural and even in the urban. And I'd like to siguro stress na kahit among our urban poor, our informal settler communities, buhay na buhay actually itong konsepto ng mutual aid. Oh, okay. Actually, in fact, no, nung nabanggit mo nga yung mga rural communities, I remember this was a long time ago, CSIP, no, not CSIP, sorry, CSIP sa mga nag-aral sa Ateneo yun. Hindi man ako nag-aral sa Ateneo. CWTS, CWATS, there we go. When I was having my CWATS in Bulacan, way back, a long time ago. In fact, that was one of the things na parang kinaaliwan ko sa kanilang komunidad na
meron dong isang bahay na meron siyang mga gulay sa kanyang bakuran. And talagang pagka tumutubo yung kanyang mga gulay, marami yung mga gulay na naglalabasan doon. Kaya imbis na solohin niya, which could have fed him, yung foster parent ko, which could have fed him for, let's say, a month or a whole good few months, di ba? Binabahagi niya yun actually sa buong community. And ano yun parang, di ba, meron nga tayong mga instances na minsan, pagka wala tayong asin, imbis na bumili tayo ng asin sa tindahan, minsan nanghihingi na lang tayo sa ating kapitbahay. And yung kapitbahay natin, hindi mo siya nanghihingi ng kapalit, di ba? Bibigyan ka asin, yun. Kasi kailangan mo ng asin, di ba? So, it's present, sabi mo nga, it's present at ginagawa na natin talagang mga Pinoy yan, no? And it's a very I would say refreshing. It's refreshing to see something like this na aware, alam natin nangyayari siya. Pero I think siguro hindi tayo aware na ginagawa na natin siya prior to seeing such a phenomena happen. And nga, tama ka, no? I think the proponent did not really expect na lalaki siya ng ganyan, nationwide, no? Parang lahat ginawa siya. And dahil napag-usapan, nangyayari. So, pero alam mo, marami tayong mga katanungan na what would be ways to make the idea of a community pantry bigger? So ngayon nakikita natin parang ano lang siya, no? Parang maliit na lamesa sa isang kalsada. Pwede pa ba natin tong mapalaki? Kaya ba tong gawin ng isang lungsod? Or, sige, diba, Quezon City na may mga community pantries siya. Well, ito, isang bagay to actually na parang naglalaro-laro sa isip ko. Kasi mismo naman actually nabanggit ni Patricia noon that itong mga community pantry, temporary solutions to. It's a temporary community-based solution for food security. Kumbaga, never naman, and I'm sigurado naman ako wala naman sigurong nagsasabi na itong community pantry ang magiging, as in the community pantry itself ang magiging siyang solusyon sa kahirapan, sa kasuklaman, o kung ano pa mang bagay. However, that being said, itong mga community pantry, it allows us to proceed in a different direction. Not necessarily a new direction, pero siguro isang landas na nakalimutan na natin. Kasi one of the reasons kung bakit, sa palagay ko isa sa mga rason kung bakit ang bilis kumalat, ang bilis umusbong nitong mga community pantries, bukod sa syempre, hindi ko naman itatanggi, maraming taong mabuti ang loob, maraming taong gustong makatulong. That's right. Pero the foundation, the structures, the networks, the relationships were already existing or already existent. It just so happens, at ito ang, kailangan parati natin tingnan ang mga bagay sa konteksto. Yung mga relationships, yung mga networks na yon, for the longest time, hindi sila natatap. Kasi there were other relationships outside of that, not necessarily better, not necessarily worse, pero other networks or other avenues that were operating that made those other networks, other relationships na to, na parang, hindi muna natin to kailangan itap. Pero the moment na nawala yung, kumbaga, the networks that we were used to depending on,
siguro naman wala namang problema. Isa naman pa sa parati na lumalabas na komento, bakit mabilis umusbong itong mga community pantries kasi meron sigurong saloobin o pakiramdam na nagkakaroon ng pagkukulang, okay, ang suporta o dumadating. So, nawala yung avenue na yon. And then people suddenly realized, wait a minute, we had this avenue all along. It's time to tap that once again. Kasi if you were to look back, okay, ano tayo, sige, dahil kasaysayan ng ating pinag-uusapan, balikan natin ang kasaysayan ng konti. Kung titingnan natin ang configuration, the social configuration of indigenous communities, pre-colonial communities, okay, the core is always the family, the kin group. So when you say village, parang isang malaking extended family lang yan. Relatives, etc., etc. That's why itong konsepto ng mutual aid, okay, it's very much similar to tinutulungan mo ang pamilya mo. Kasi ang kababayan mo, malamang sa malamang, kamag-anak mo yan. O malamang sa malamang, kung hindi mo yan kamag-anak, meron kang relasyon dyan. Whether it's trading partners, in terms of peace, in terms of negotiation, in terms of land use. So, for communities, okay, syempre naman, ayaw ng mga communities na nagpapatayan sila. Wala namang komunidad na gustong magyera-gera lang. Tama. That negotiation is also there. So, that's number one. Second, land use. Pauso ng mga mananakop, okay, ang lagyan ng titulo ang lupa. For the longest time and for many indigenous communities, they do not own land. You do not own the rivers, you do not own the seas, you do not own the mountains. But you own what those things produce. Case in point, tinatawag nating slash and burn agriculture o kaingin. Okay. Maraming magsasabing environmentalist, masama ang kaingin. Of course, large scale, ang slash and burn farming ay hindi sustainable. Pero small scale, small communities, katulad ng ginagawa ng mga katutubong Pilipino noon at kahit pa man ngayon, ito yung isa sa pinaka-sustainable agricultural practices. Kasi ang nangyayari doon, pag nagkakaingin ka, halimbawa, ang isang komunidad, isang pamilya, tatanim sila sa isang lugar, aanihin nila, pagkatapos nila anihin, lilipat sila ng lugar, sa iba sila magtatanim. Hindi nila pagmamay-ari yung lupa na yon. Kaya kung merong ibang taong gustong gumamit ng lupa na yon, well, may konting pag-uusap, pero walang kontrata. So dahil doon, meron silang klarong pag-intindi na hindi dapat nila i-exhaust itong lupa na to para mapakinabangan din ng iba. Oh. Kasi alam nila o may pagtitiwala din sila yung susunod nilang pununtahan, yung nag-ani doon, yung nagtanim doon, hindi nila ito inubos kasi alam nilang meron susunod May sa lilipat, kanila. oo. May lilipat sa kanila. Fast forward, medyo modern times, okay. Nasa Batanes ako, fieldwork 2013. 2013. Okay? Hindi ko alam kung sa Batanes lang, pero I think this is common in many of our Filipino fishing communities. Pumalaot yung bangka ng isda, bumalik sila. Inaaral ko nung mga panahon na yon is tungkol sa pawpaw, their fish drying practices. Tapos napanood ko minsan, matapos nilang bumalik, okay, dumaong na yung bangka nila, nandyan yung hinuli, ang unang ginawa ng mangingisda, yung may-ari ng bangka, hinati-hati niya yung isda. Binigay niya yung isda sa mga tumulong sa kanyang mangisda, nagbigay siya ng konting isda sa tumulong sa kanya sa pag-akyat ng bangka, tapos naglagay pa siya ng isa pang hati na isda. Nung tinanong ko, Kuya, para saan yung isda na yan? Sabi niya, ito, para to sa kamag-anak kong walang mangingisda sa pamilya nila. Oh. And then, tinanong ko, ganun ba? Gaano karaming isda ang paano mo hinahati yan? Sabi niya, depende. Depende sa kung anong mahuli. Kung madami, mas madaming mabibigay. Kung konti, pasensya na lang muna. Pero, itong bagay na to, araw-araw nilang gawain yan. It's integrated in daily life. And
Of course, tayo, alam mo yon, especially na nasanay na tayo sa exchange relationships eh. Parating may kapalit ang ganyan. Parang ang dali na parang sabihin na, hindi, ano yan, I scratch my back, you scratch mine. Oo. Reciprocity. In a sense, yes, there is reciprocity. Pero more than reciprocity, more than may kapalit, parang merong consciousness, may pagkilala na kapag maganda ang kalagayan ng komunidad, maganda ang kalagayan ng sarili mo. Which, going back That's to right. my first point, since, well, originally, your community is your kin group, that is your primary support system. Which, well, historically speaking, hindi naman natin mapipigilan. Okay, ang pag-inog ng oras, ang pag-inog ng kasaysayan, that took a backseat once you had bigger structures, bigger institutions, bigger, points of authority, institutions of authority, now basically controlling the power. Pero that never disappeared. Yun ang ano ko those linkages, those connections, hindi yun nawala. And actually, dito ko din gustong tanggalin yung, hindi naman tanggalin, pero to kind of steer away community pantries being equated with bayanihan. Kasi, well, on the one hand, si bayanihan kasi, na-appropriate na yung term na yan by government. So, I don't like. And, ayun, without, parang, well, very candidly, parang sometimes, the same with resilience, bayanihan has been used or deployed to, to erase accountability, to erase incompetence. Yan yung one side. The other side is, well, how it has been deployed as of late is that bayanihan is always just for times of crisis. Tama. Pag emergency situation. Kung babalikan natin ang news stories, kailan parati natin naririnig ang bayanihan? Pag may bagyo, pag may natural disaster, kapag may something na malaki. And para sa akin, that's the danger na parang, okay, magtutulungan lang tayo kapag may malaking nangyari. When in fact, parang that core idea na nagtutulungan tayo, I believe at least, is rooted on a more fundamental pagtutulungan, pagdadamayan na nagaganap on an everyday level. In fact, parang ordinaryo nga yung kwento mo sa mangingisda, di ba? I was about to say na yung binigay niya sa mga tumulong sa kanyang mangisda, kumuha ng isda, ay parang some sort of sweldo. Until nabanggit mo yung share nung family na walang mangingisda. And that's not sweldo kasi wala naman silang technically ginawa eh. So that's right, no? It happens fair-weathered or foul-weathered, no? Yes. 'Di ba? Kumbaga, ayun nga, it's parang, ang sa akin lang, bayanihan is always in extraordinary circumstances, kaya tayo magtutulungan. Pero, kung yung tanong, paano natin ito mapapalaki? Well, there should be a shift in consciousness that helping is the norm. Mutual aid is the norm, not the exception, not the ano. And it is once we realize that, okay, na kaya tong mapalaki, kaya itong mas mapatuloy-tuloy. Now, moving on a bit more concretely, yung parang kaya ba to at the scope of, one whole city? Sino ba yung mga dapat makisawsaw? Hindi ko alam kung ako lang ang may opinion na to, pero ang sa akin, to put it in the hands or the scope of the city, or to put it in the hands or in the scope of government, mga private organizations, defeats the purpose.
Kasi nga community pantry, and the beauty, well, not only the beauty, pero the power of the community pantry is the very, very basic fact that it is grassroots, that it is organized from the bottom going up. Kasi that in itself is also empowering. Kasi ang daming natutumbok actually nitong pag-usbong ng community pantry. Well, it's a temporary solution to food security. That's number one. Pero ang sa akin, the more longer lasting effect of this, sa palagay ko, is it empowers and it capacitates even the marginalized na meron kayang magawa. And really, this further drives the point of many community organizers, community developers, such as Professor Mary Racelis. She would always say, government sees the urban poor as the problem, when in fact, the urban poor are the solution to these problems. So, for me, si community pantry, leave it to the community. Pero where can bigger organizations such as government, such as NGOs, such as private organizations, saan sila pwede mag-step in? Well, syempre, ang una nilang iisipin kasi gusto nilang makiride is, sige, tayo din tayo ng sarili nating community pantry. Pero that's not their role, that's not their job. Kasi kung babalikan mo yung maxim ng community pantry, which is magbahagi ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan, medyo mas madami naman silang kakayahan eh. Oo, di ba? They have more resources, they have not material resources, but actually in terms of scope, in terms of network, in terms of, capital. Ang isa sa mga nakikita, well, very basic. Okay, sige, sabihin natin, gustong tumulong ni local government. Is the best way really na mag-donate sila? No, not really. Ang sa akin nga, ang pinakakailangan ngayon ng community pantry is that local government units defend community pantries. That is, how do you make it sustainable? Be very, very clear. Local government or institutions need to be clear that no, these are not, these are not insurgents. Hindi itong mga anarchist. Hindi itong mga naghahasik ng lagim. That's where they can step in. I mean, yeah, sure, your bigas will help, pero your protection, or not even protect, pero your assurance that it will continue. And then the next step siguro from that, kasi we're talking short term muna eh. Pero kung gusto nila i-push long term, what's the next step to a community pantry? Start community gardens, start community kitchens. Actually, the community pantry, sana lang makita talaga ng mga LGU, pero this is one clear entry point for participative governance at the community level. And hindi nila nakikita, they don't actually have to spend. Kasi parating sila, ay, kulang kami ng tao, ay, wala kaming ganito, wala kaming info sa ganyan. The communities know themselves better than anyone else. That's right. Kilala nila lahat ng chika, lahat ng kwento kung sino ang kasama ni Nino sa ganyan. And we say this jokingly, yung sabi natin, the indispensable tita network of the Philippines pagdating sa. Pero in reality, it's true. Again, Professor Racelis in one of the talks that she gave recently sa Ateneo mentioned, at the very onset of the COVID pandemic, a lot of the informal settlers and urban poor organizations already were very clear in their head, hindi tayo tutulungan ng gobyerno.
Kaya tayo ang tutulong sa sarili natin. Tayo tutulungan. And when the community organizers went to their places, my God, parang alam na alam nila sino yung walang ayuda, sino yung may sakit, sino yung pinaka nangangailangan ng tulong. And who were at the forefront of these, of this information, of this organizing? It was the women. It was the mothers. Because they were there. Because they're Oo. always there. Oo. So Tama. you have this alam mo yun, parang meron kang organic network of knowledge, organic network of skilled individuals na hindi natin pinapansin kasi for the longest time, ang tingin natin sa urban poor. Sakim. Tamad. Problema. Ayun it's where in fact they are the solution, di ba? Kasi or kung sige, parang to be very very fair, they should be part of the solution. They should be empowered, di Can be ba? part of the solution. Kasi ayun, very clear what's beautiful about these, again, I say beautiful, pero what's poignant about these community pantries is, allergic ako sa mga feel-good stories, sa totoo lang. Pero you can't help but feel good. Kasi you see all of these stories talaga na mga taong wala, sila yung nagbibigay. Because again, they know what hunger is, they know what poverty is, and they know how help can come. So tayo from, aminin na natin, from our privileged position, we also have to think out of the box. Hindi pwedeng donation lang kasi hindi nga to donation lang. I saw it recently also on Facebook. May lumalabas. They're mapping where community pantries are right now. As in, naka-plot yan sa Google Maps. And then I saw another post. Ito na, right before our talk. Parang meron kaming gulay dito. Bagsak presyo daw kasi sa Laguna, sa Lilow, Quezon pa lang Lilow, pero sa Laguna. Sa may gulay, bagsak presyo, hindi na mabili. So naghahanap ng mga taong pwedeng bumili nito, parang kamatis daw, 8 pesos per kilo. Saan ka nakakitang kamatis na 8 pesos per kilo? Sabi nila, can you buy this from the farmers and then i-transport na lang natin sa community pantries? Tas kailangan lang natin ng kotse, kailangan lang natin ng konting bibili, and this is, I think, the next step. You don't need people, community pantries will start. And I don't want it to be institutionalized because you shouldn't institutionalize communities. But the next step can probably be, we can build networks connecting pantries to each other and connecting people to where they can get, these goods. Halimbawa, kung meron lang, I'm shooting from the hip here, as in, nambobola lang ako, pero who knows, baka may listener na may kaya. If you can create an app that's just like Grab, that's like Food Panda, that connects you to sources of vegetables, of goods across the country, and that can get something delivered to a community pantry using, sabihin natin, sige, if you have in-cash donation, sige, yan, meron tayong money for transport of goods, pak. Kailangan ng community ng ganyan. Okay, punta tayo sa app na yan. Saan niya mahahanap? It's all there. And you create a community. You have your small communities, you link communities together, and then, well, very much Benedict Anderson imagined, an imagined nation here is a little less imagined and it's a bit more concrete. Kasi nakikita mo yun eh. At yun That's right. Yun yung parang, again, shooting from the hip. This is the starting point. If you want to make it bigger, you don't touch the community pantry itself.
but you look at how you can help it, you know, not just thrive, pero you also look what's the next step after the community pantry. So you're set, ano na yan eh, the best way to make the community pantry bigger is to think ahead. Ano yung sunod dito? That's Because, right. well, COVID is not, sadly, COVID is not going to go away anytime soon. That's why Mhm. also I don't want bayanihan because this is not crisis anymore. This is every day. We have to shift gears. Our helping must also, parang yung pagtulong natin, hindi to panahon ng krisis, panahon to ng kasalukuyan. Mm. Kaya ang pagtulong natin, pangkasalukuyang pagtulong. Tama. In fact, I always tell my students na sa panahon natin ngayon, dapat kung tutulong ka, kung gagawa ka ng mabuti, sadyain mo. Kasi hindi naman tutulad ng dati na pag nakapagbigay ka ng limos, nakagawa ka na ng mabuti. Kasi hindi naman po, di ba, this time, hindi naman pupunta sa iyo yung manlilimos eh. Di ba? Mm-mm. So, uh, dati, sometimes opportunities present themselves for us to become good people. Ngayon, hindi. Opportunities will not present themselves. We have to find them. We have to find opportunities to help other people. And tama ka, the community pantry is the first step. Pero if we want to make it a little bit bigger, we have to think ahead. No? Sa ngayon, the community pantries help its own community. Pero siguro, later on, baka dumating yung panahon na different communities help each other. Help Mm-mm. each other in finding solutions to these problems that we face right now. So talaga namang napaka-malaman at napaka-informative ng ating usapan ngayon. And I'm sure ang ating mga listeners ay hooked sa ating topic. And of course, marami pa niyan mamaya sa pagbabalik ng History Real, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. At nagbabalik po ang History Real, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Pinag-uusapan nga po pala natin muli ang mga nagpusbungang community pantries at ang epekto nito sa ating lipunan kasama ang ating bisita na si Sir Nico Ralyonsa. Kanina pag-usapan na natin kung paano nakatutulong ang mga community pantries na ito upang maintindihan ang ating kultura at ang ating lipunan, at napag-usapan din natin kung kaya ba itong palakihin at kung kaya ay papaano. Kanina napag-uusapan na rin natin na ang community pantry na ito ay isang pansamantalang solusyon lamang sa pagkain ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa nararamdaman nating pandemya ngayon. Kaya it begs the question really, is such an activity sustainable? Kaya ba itong kanina naisip natin, nabanggit natin, may mga pamamaraan para ito'y patagalin. Pero ito sa uri ng lipunan na meron tayo, kaya nga ba talaga? After that step, kaya pa ba itong mas mapatagal pa? Or talagang it stays as is? Well, ayun, siguro galing na din sa mga nabanggit ko kanina. Siguro the focus should not be on the community pantry itself, but rather itong napakalaking kaisipan, napakalaking paano ba to? Value, pagpapahalaga ng mutual aid, ng damayan. Kung saan ang community pantry ay isang manifestation lamang ng mas malaki at mas malalim na konsepto ng
akala kong sustainable ang mutual aid. Biruin mo nga, pre-colonial times, meron ng mutual aid. And it's back, it's back, it's here, it never left. Nalimutan lang siguro natin, pero nariyan parati siya. In the smallest of places, in the most mundane of things. Halimbawa, siguro para sa ating mga medyo mas may katandaang nakikinig, punta ka sa inuman, lahat may ambag. Parang maingat tayo na hindi natin inuubos yung pulutan para sa sarili lang natin. Oo. Kung maubos yung iniinom, tapos gusto pang mag-inuman, kanya-kanya, mag-aambagan. Hindi, ako na bahala dito. Shot ka pa, hindi, okay na ako. Sige, akin na lang to. From that very, very small concept, for that very, very small manifestation, parang mutual aid ba yun? Siguro on the one hand, may konting pag-romanticize. Pero ayun na meron tayo at our core, sige, ayoko sabihin at our core, pero ayoko din sabihin embedded kasi parang ang deterministic. Pero hindi tayo stranger, hindi bago sa atin ang tumulong, ang makipagdamayan sa kapwa natin. Ang kailangan natin mahanap siguro, how do we use or make use of this mutual aid and turn it into something practical, into something concrete, and into something sustainable. And para sa akin, I think a big step towards doing that is really building the capacities of people, most especially those na, who are often marginalized, who are, at the fringes, or who are, othered in our society. And, at the same time, aside from giving them the capacities, the skills, the knowledge, is also empowering them, which is simply yung alam nila, mahalaga yan. Yung pamamaraan nila, mahalaga yan. Parang, tayo we're, lalo na again, very, very bluntly, literal na lumalaki ang ulo natin kapag nakapag-aral tayo, nakapagtrabaho tayo. But we tend to forget that our knowledge is just, one of the many knowledges that are available. Which is not to say that lahat ng knowledge ay tama. Kaya nga meron tayong, yung punto ng diskurso, punto ng bangayan ng mga iba't ibang kaalaman. At ang punto naman ng bangayan ng mga iba't ibang kaalaman ay para makaabot o makarating sa mas mataas o mas malinaw na pagkakaalam ng mga bagay. I mean, that's what history is all about. That's what the social sciences are all about. It's not about who's wrong or who's right. It's about paano natin mas maiintindihan lahat ng mga bagay na to na hindi naman talaga natin naiintindihan. So, moving on from that, yung idea na yon, siguro paano to masisiguradong magtutuloy? And mahirap to, especially from, bilang isang social scientist, bilang isang anthropologist, changing culture, changing ways of thinking, matagal at masalimuot na proseso yan. Pero hindi siya imposible. Hindi yun imposible. At the very start, pwede tayo magsimula na, no, hindi po ito CPP-NPA. It's not Communist Party of the Philippines. It's Community Pantry of the Philippines. That very simple thing. That hindi to kompetisyon. Parang wala naman nagko-kompetisyon sa pagtulong. Mas okay nga naman, dami nagtutulungan. Hindi kung lahat na lang nagtutulungan. Hindi.
may surplus tayo ng mga tumutulong. Tama. Kulang tayo ng tutulungan. That's the best thing. You know? So that's number one. Parang, the community pantry is no one's enemy. You know? Of course, there are concerns of, social distancing, ganyan-ganyan, but that's a very, very small, it's a very, very small detail in something that can be much larger and much more helpful. Sa pantry mismo, yung mga nagbibigay ng mga bagay, one way or another, kailangan lumayo din tayo sa donasyon. I mean, yes, right now, ganun nabubuhay ang mga community pantries. Pero at the same time, siguro kailangan eventually, down the road, makahanap ng paraan na merong constant supply of goods, of whatever na pumapasok dito. And that can be, done, ayoko sabihin as simply. Pero yun nga, what's the next step? You have community gardens, linking communities to farmers, linking communities to communities, actually making private sector and government sector work together. Yun yung, yan rather than a point of, sa akin the strongest, how we should see community pantries, which sadly, hindi ganito yung pagtingin ng maraming tao. Community pantries are becoming a point of conflict. When in fact, hindi ko alam pero ito na dapat yung ito yung meeting point, ito yung middle ground, ito yung pwede, okay, dito tayo magkita-kita lahat. Hindi naman kailangan magtayo na, again, nasabi ko na kanina, hindi naman kailangan magtayo ng community pantry ang mga LGUs. Kasi may iba silang kailangan gawin. Kasi may buwis sila. We need policy, we need project, we need programs. That's their job. And then from there, how can community pantries eventually integrate, not necessarily be subsumed, hindi na malamon sila ng mga proyekto na yon. Pero working side by side, kumbaga, you're adding to the options, nagdadagdag ka ng mga pwedeng tunguan ng mga tao kung ano man ang mangyari. And I'm sure sa mga nakikinig, a lot of this very abstract. Kasi ako naman din minsan, parang tuwing may nakikita akong post, paano ba to? Paano ba to pwede pang, kasi siguro now that, ngayon, very reflexive thinking ako ngayon. Ang intention natin parati is we want to help more and more people. Parang yun kasi ang indicator natin. Our indicator of help is gaano kadami ang natulungan natin. And siguro we should maybe shift gears. It should not be gaano kadami, pero nakatulong ka ba o hindi? That simple question. The number of people don't matter. Gaano kalayo shouldn't really matter. The basic question is, nakatulong ka ba o hindi? Kahit isa lang yan, kahit konti man lang. And I think, at the very, if you see all of these stories, yung mga nagbibigay ng isang piraso ng itlog, nagbibigay ng pusit, nagbibigay ng noodles, kahit isa lang. Yun lang yung intention nila Kung saan man to aabot, yun. And it's a consistent thing. Kumbaga, ika nga na nabanggit ni Ginoong Samson kanina, hindi dapat tayo natutuwa na nakapagbigay lang tayo. Hindi siya doon matatapos. Pero, kailangan din natin maisip na ano pa ang pwede natin maibigay, not in the sense na may material tayong ibibigay, okay? Pero more of once
magbigay tayo dito sa anong ibang paraan pa tayo pwede makatulong. And I think that really is the spirit. Siguro, hopefully, in better times, the community pantry will not be necessary because times are better. Okay? In the sense na nandyan siya, pero kasi yun nga yung dream eh. You don't need a community pantry if everyone has what they all need. Pero at the same time, yun eh. It's the spirit that we have to look forward to. How do we ingrain mutual aid? Kumbaga nga, sige, if bayanihan has been reappropriated, to cover up for, incompetency and lack of accountability, then let's reclaim it again. Bayanihan as not only in times of crisis, but bayanihan as mutual aid, as everyday helping, as community building, as nation building even, And really, community pantries are a continuation of our Philippine history of caring for each other. Yun na yun eh. Parang hindi naman to magsisimula sa wala. You shouldn't because everything happens in context. Pero if you remove all of the ideology, at the very core is, kailangan natin magtulungan. Kasi gumaganda ang buhay at nabubuhay tayo kapag nagtutulungan tayo. History has taught us that. And history continues to teach us that gamit nitong mga community pantries. Remember, I'm sure ito, na nabanggit na to ni Ginoong Ignacio sa akin minsan. Tuloy-tuloy ang kasaysayan. Kahit sabihin mong kasaysayan is, kahit may mga sabi, past is past. No, past is not past. Past is past, past is present, past is future. Ang labo, no? Pero, ayun yun eh. Ang kasaysayan ay isang nagpapatuloy na proseso. Hindi lang ang pag-intindi ng kasaysayan, pero ang paglikha ng magiging kasaysayan. And sana, lalo na sa mga mas bata nating nanonood, you're at a turning point in history. Ito yung mga inaano mo eh. Kumbaga, this is the crisis of our generation. This is our World War II. This is our Cold War. This is our Great Depression. So, siguro, 5 taong makalipas, kapag ito na yung mga inaaral ng mga anak natin, assuming na may mundo pa, sana naman meron na. I'm very hopeful. Matatanong na tayo, ano yung ginagawa natin doon? Thank you very much, Sir Nico. Talagang very informative and tama ka, no? It's the value of helping each other. Dahil mawawala lahat ng mga sibilisasyon, ng mga lipunan, ng mga ideolohiya, ng mga batas, ng mga polisiya. Pero at the end, yung ating human capacity to help each other will help us thrive and survive and recreate whatever we lose, and whatever we are about to gain. Ika nga dun sa mantra ng ating mga community pantries. Kumuha ayon sa pangangailangan at magbigay ayon sa kakayahan. Kung tutuusin, hindi lamang ito dapat slogan ng ating mga community pantries, kundi pati na rin ng ating pamumuhay. Kung lahat tayo ay kumukuha lamang ayon sa ating pangangailangan at nagbibigay sa abot ng ating makakaya, nakasisiguro ako na mas magiging maayos ang ating mundo at lipunan. Walang nagmamalabis, walang nagkukulang, walang nagugutom at walang mga gahaman sa yaman,
katayuan sa buhay at kapangyarihan. Maganda ang hangarin ng mga community pantries, subalit sana dumating ang panahon na kahit wala na ang mga ito, tayo ay nagtutulungan, nag-aakayan at nagdadamayan. Sana lahat tayo ay nagbibigay ayon sa ating kakayahan at kumukuha lamang ayon sa ating pangangailangan. Ikaw man ay nabiyayaan ng talento, yaman at kapangyarihan o isang ordinaryong mamamayan na nagmamahal sa kanyang kapwa. Maraming salamat po sa ating bisita na si Sir Nico Ralionza at sa aming mga tagapakinig sa aming programa. Sana po ay meron tayong natutuhan sa araw na ito. Abangan po ninyo ang susunod na episode. Muli sa ngalan po ni Sir Jamaico Ignacio, ako ang inyong lingkod na si Kevin Samson at ito ang Historeal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Paalam, magandang gabi! Maraming salamat po. Bye-bye! 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 Kita-kits!